So, welcome guys sa ating live market update, no? So, tingnan natin nangyari sa gold this week, no? Nakita natin nagkaroon ng massive bullish move, no? Nag-create na siya ng all-time high. Makita natin yung price ng gold is nasa 4,088 na yung pinaka all-time high, no? Makita natin yung structure ng gold is ilang days, ilang weeks na tayo tumataas yung value ng gold, no? So makita natin may buy signal dito, almost 3,000 pips yung bullish move. So kaninang umaga nakita natin nag-rally, no? Yung gold natin dito nag-continue pa tumaas ng ilang pips. Makita natin, no? So based sa structure is bullish talaga, no? Combine mo pa sa fundamentals natin, market sentiment is leaning towards na pataas talaga ang value ng gold, no? So tingnan natin sa mga signals natin gamit yung ATS. So ito, share ko to sa group chat, no? Hindi ito nakapag-buy ako dito. Hindi tayo nakapag-hold, no? So kita natin na pag-enter tayo ng buy almost 240 pips, no? So bakit tayo nag-buy dito, no? Nag-hold kasi sa key level. And nakita natin tumaas pa siya, no? Then may mga buy signal tayo dito and key levels na pwede natin gamitin as bias. So gamit natin dito is 3 minutes time frame, no? Napansin ko kasi yung 3 minutes time frame is marami siyang solid na signals, no? So sakto lang siya na madaming signals na compare mo siya sa 5 minutes time frame na konti lang. So okay rin naman yung 5 minutes time frame, pero if mapapansin nyo mas limited lang yung mga signals, no? So makita natin may mga buy signals naman, pero sa 3 minutes, no, mas makikita nyo yung ibang signals sa lower time frame. So okay rin naman yung 1 minute. Yung problema lang kasi sa 1 minute is masyadong choppy yung price action sa 1 minute, no? Mabilis kasi yung galaw eh. So expect na mas marami ang false signals. Pero sa 1 minute makita natin yung buy signal dito is solid pa rin. Napag-buy ka dito, lumabas yung buy signal, is lumipad siya ng almost 1,000 pips. 100 pips pala, no? And may buy signal rin dito. So ilang pips yung tinans nito? So almost 500 pips, no? So overall, solid yung mga signals natin gamit yung ATS signals, lalo na if yung bias natin is higher time frame bullish bias. Ibig sabihin nito is yung overall trend ng market, yung sentiment is pataas, no? Kaya mas maganda mag-enter ng buy position. So makita natin dito sa mga signal natin sa gold, marami tayong mga signal dito, alert signal sa Discord. Same lang yan sa trading view natin sa ATS. Makita natin yung mga example ng mga buy signal natin, no? Then may mga sell signal, no? So sa space kasi sa structure and fundamentals ng gold is mas better maghanap ng buy position kaysa maghanap ng sell position. Kasi kapag nag-sell ka dito sa market, no? So maiipit ka talaga, lalo na if hindi ka nag-set ng stop loss. So mas better mag-hold ng position mga buyers, no? So pwede ka rin naman mag-sell if nag-expect ka ng pullback or profit taking. So dapat lang is maganda yung entry mo and yung timing ng entry mo, no? So tingnan natin key levels ng gold natin. So as of now, nag-range na lang yung gold market sa key levels natin. May key level tayo dito sa 4,870 and sa 4,860. So, makita natin nagkakaroon ng structure dito sa key levels. No, possible mag-pullback lower yan if mag-hold below dito, no? Sa key level natin. If mag-hold below, possible mag-continue ang pullback. No, anticipate natin na pullback lower, no? Pero yung bias natin is overall bullish, no? Mag-wait lang tayo ng pullback move, no? For better entry ng mga buy position natin, no? Example dito, kahapon maganda mag-enter ng buy na sa key level, nag-hold above sa key level, nakita natin yung bullish move. Dito rin sa previous key level, no? So right now is if mag-hold above sa key level yung gold, no? Malakas pa rin yung bullish momentum, possible tumaas pa rin yan. Basta meron tayong bullish market structure
Sa price action pa lang, nagkakaroon ng rejection sa key level, malalaki yung bullish candle, no? Yung mga body, yung reaction ng candle sa key level, no? Makita natin na possible tumaas yan if mag-hold sa key level, no? If hindi naman, if titignan natin sa 4 time frame, sa structure kasi ng H4, no? Possible kasi magkaroon ng profit taking or pullback move yan, no? Lalo na if yung price ay nire-reject yung key level natin dito sa taas. At least possible balikan tong minor key level natin sa baba. So pwede tayo mag manual plot ng key level. Yung key level natin sa ATS automatic yan lumalabas, no? Every day may mga bagong key level tayo. Also, pwede rin tayo mag manual plot ng key level, no? So paano ba mag-plot ng key level? Depende yan sa structure ng market, sa price action. Pwede rin gamitin natin yung previous key level as key level, no? Pwede natin i-plot yan. So kaya natin to na identify as a key level dahil siya ay previous low. Makita natin yung mga possible palikan ng market, no? If mag-hold yung price sa taas. So if may makita tayong rejection mamayang New York session, no? Mga 10 PM, 10:30 PM, New York Stock Exchange Open, doon magkakaroon ng volume. If may nakita tayong rejection sa key level, no? Then nag-close yung candle sa H1, H4 sa hard time frame candle close below dito sa key level, no? Doon tayo mag-lean towards as bearish bias. Pero if malakas pa rin yung momentum, no? Na possible mag-hold sa key level, doon naman possible maghanap ng entry position malapit sa key level or below sa key level, no? Mag-pull back, no? Magkaroon ng reaction sa baba. Possible mangyari yan. So dito tayo maghanap ng buy or dito. Sa inyong overall bias natin sa gold, no? So overall bullish bias tayo, wait lang tayo ng pullback. So question guys. So kamusta naman trading nyo guys sa gold, no? So nasabayan nyo ba yung mga buy signal natin sa ATS? So yung sa mag-free trial para sa ATS, no? Hindi nyo lang mag-create ng account sa Tickmill natin and mag-deposit lang kayo para maka-access ng free trial. Tingnan naman natin yung Bitcoin. So, as expected, nakita natin nag-drop siya, no? So, nagkaroon ng massive drop sa Bitcoin. Makita natin yung bearish move, no? Almost malaki, mga 7-8% yung drop niya. Sa daily, makita natin sa weekly, ayan yung drop niya this week, no? So, overall, bearish pa rin yung structure ng Bitcoin, no? Na fade out na yung bullish move ng previous week, no? Nag-bullish move siya, then possible balikan yung key levels natin sa baba, no? If mag-continue pa rin ang bearish structure, no? Possible may itong 18K key level natin. Sa Nasdaq naman, so nag-drop rin siya, sinabayan siya ng Bitcoin, no? Kadalasan, if merong tawag dito, risk of sentiment, no? Bumabaksak talaga ang value ng Bitcoin and Nasdaq dahil considered as risk asset tong dalawa, while lilipad naman ang bit ng gold, silver dahil considered silang safe haven asset. So kapag risk of sentiment, no, or may fear sa market, no, mas kakaroon ng demand sa mga safe haven asset katulad ng USD, Japanese yen, CHF,
and gold market, dahil ayun yung mga considered as safe asset, no, kapag may mga conflict, no, geopolitical tension, trade wars, no, or overall fear sa market, no, nagko-cause ng demand sa mga safe haven asset na ito. So based pa rin sa higher time frame, overall bullish pa rin yung structure, no. So based pa lang sa H4 candle close na to is may malaking rejection wick sa lower wick, no. So not a good sign for seller, no. So sa H4 candle gusto natin makita is strong rejection sa key level, no. At least magkaroon ng H4 close below sa key level. Ito yung maging consider ko na as a catalyst, no, or based sa price action, na possible mag pull back lower if magkaroon tayo ng H4 candle close na ganitong structure, no. Malaki yung rejection sa upper wick, then nag close below sa key level, then malakas yung bearish body. So ayan lang yung price action. Dapat alam natin kung paano magbasa ng price action, no, kung paano basahin yung mga candle formation, yung structure ng market, no. So, napakadali lang aralin yung technicals, no. Dapat marunong tayo magbasa ng mga candle. Like naked chart lang, hindi nyo kailangan ng mga indicators, mga lagging indicators katulad ng RSI, MACD. Kasi makadalasan na yun is useless, no. Pampasikip lang sa chart and lagging indicator, no, or delay yung mga confirmation. Kung gusto niyo ng real time confirmation, aralin nyo lang yung price action, no, candlestick, engulfing, rejection, kung paano nagre-react yung mga candlestick. Then aralin nyo lang yung mga trading course natin, may mga topics tayo dito. Ito naman Alliance Trading System. Ito naman yung ano, so, pinakita ko yung statistic ng mga buy and sell signal natin gamit yung ATS trading view natin. Makita nyo dun yung win rate, no, for the past year. Pinakita ko yan dyan sa trading view. Then pwede nyo aralin yung market environment, more on sentiment to, non-farm payroll, kung paano i-trade yung mga high impact news, mga major economic data report like NFP, CPI, interest rate decision, kung paano mag-formulate ng bias, kung paano basahin yung mga actual data ng mga economic events. Ayan, may mga previous market update tayo dito. Pwede nyo i-review mga previous analysis natin. Then trading system, kung paano gamitin, no? So if may access kayo sa free trial ng ATS natin, aralin nyo tong trading system, no? Kasi nandito yung kung paano siya gamitin. Yung mga signals, key levels, market bias, nandito na lahat. Aralin nyo lang. And price action. So ayun lang muna guys sa ating live market update. So 8:30 PM, no, mamaya mag-open na yung New York session. So ulitin lang natin yung bias natin, no. So overall bullish bias pa rin tayo sa gold, no. So pwede tayo maghanap ng buy position if meron tayong pullback lower. Then doon tayo maghanap ng buy position, no, then hold above dito sa key level. Or pwede rin if mag-hold sa key level, no, dito tayo maghanap ng buy position. It's either dito or dito. As long as malakas pa rin yung bullish market structure, walang profit taking, walang pullback na nangyari. Pero as of the moment, no, expect nyo talaga yung profit taking or pullback na possible mangyari. Siguro tataas muna siya, no, create ulit ng all time high, pero possible mag profit taking pa rin yan, no. Kasi overextended na yung price ng gold, eh. Based pa lang sa structure is malaki na yung bullish structure. So, possible mag pullback yan. So ayun lang yung bias natin for today, no. So question lang muna guys, tapos na yung market update natin.